Ngayon, on the other side of my message, ito, marami ang nagtatanong sa akin ito eh. Ayoko sanang guluhin ang isip ninyo pero parang gusto ko rin na bigyan kayo ng idea. Kasi para maiisip ninyo na there is something more than what we do today. Last time nakausap ko si Bro Mark, Priest Mark, at saka si Bro Kung. I asked them, beyond 1,000 years, anong meron? Beyond eternity, what is there? Kung napansin na ninyo mga kapatid, this is again about righteousness. Kung napansin nyo mga kapatid sa Book of Revelation, matapos si Satanas ay itapon sa dagat-dagatang apoy, pati yung bulaang propeta, marami yan actually, di lang naman yan iisa, mga bulaang propeta, kasama nila yung kanilang master na itapon na sa dagat-dagatang apoy. At tapos na rin ang judgment. And so therefore, bumaba na ang new heaven and new earth. Hindi bumaba. Don't get me wrong. The more appropriate term is, nagsimula na ang era of the new heaven and the new earth to eternity. At sabi diyan sa Revelation, the holy city is descending like a bride from heaven. O bumababa na parang bride. Pero para sa akin, it's not like a bride, like a gift na may ribbon-ribbon pa. Bumababa. Di ba ganon? Matanong ko nga kayo, binding pa ba ang covenant during the time? Meron pa kayang mga law na kailangang sundin? Itong ginagawa natin, kailangan pa kayang gawin until the time? O ito, balikan nyo yung sinabi sa Matthew, salita ng Misaya. Hanggat may langit at may lupa, ni isang guhit ay hindi mawawala sa kautusan. Isang tundok, isang guhit. For as long as there is heaven and there is earth. Correct. So, itong tanong ko sa inyo, maging critical kayo. Meron pa kayang kautusan at the time? Meron pa din. Bakit ko nasabi na meron pa din? Kasi may langit pa eh. May lupa pa eh. So meron pang kautusan. Kasi kung wala ang kautusan, everything will be in chaos, even in the new heaven and new earth. Magulo. May posibilidad pa kaya na magkasala tayo, magkamali during the time? Is there possibility? Na magkamali?
Wala na. Natahimik yung chat box eh. Nandiyan pa ba kayo? Pwede. Pwede. Bakit? Eh, may kautusan pa eh. Eh kung wala nang magkakamali, hindi na kailangan ang kautusan. So, pwede. Meron pa ba tayong kalaban at the time? Eh nakakadena na patay na si tunaw na si Satanas. Meron pa kaya tayong kalaban? Tingnan nyo ang nasa Book of Revelation. Ibinababa ang city of Jerusalem. At ito ay may pader paikot. May pader. May wall. So kung may wall paikot, para saan yan? Kasi kung wala kang kalaban, hindi mo kailangan magtayo ng wall. Hindi kailangan yun. Itingnan nyo ang kapal-kapal ng wall. O bakit kailangan yun? Ibig sabihin, may pinoproteksyonan pa. Full protection daw. Against kanino? Bagyo? Ay, hindi naman para sa bagyo yung protection na yun. Protection from enemy. So there is still. Nag-level up lang. Ito, isipin nyo ito. Noong nilikha ng Ama, ang mga celestial beings, I'm talking about what they call as angels. Sa akin, I call them celestial beings. Itong si Satanas, nagkasala. Correct. Kaya nga, siya binagsak dito eh. At ngayon, pag nagkakasala tayo, ang itinuturo nating dahilan ay si Satanas. Correct. Tama? Tama baga? Lahat ng kasalanan, ibinubunto natin kasi itong si Satanas ito si Taning di ba? Pero balikan natin si Satanas during that time. He was made perfect. Nung nagkasala siya, sino kayang Satanas ang nag-tempt sa kanya para magkora? Isipin niyo yun. Sino ang nag-tempt kay Satanas? Kaya nagkora siya. Hindi yung ahas. Kasi bago pa ang serpent, at the start, from the very beginning, the angelic beings ay nauna. Nagkasala si Satanas. Sino naman kaya ang itinuturo ni Satanas na naging tentasyon kaya nagkaganon siya? Ang kanyang pride daw. Saan galing ang kanyang pride? He was created perfect. Si Lucifer daw. Mas nauna si Satanas. Diba? Kung ituturo nyo si Lucifer, sino naman ang itinuturo ni Lucifer na nagpasama sa kanya? Kasi tayo today, nagkakasala tayo, may tinuturo tayo.
Kaya ganito ang kalooban ko, naiinggit ako, may pride ako kasi si Satanas. Pero, kung puntahan natin si Satanas, so ikaw naman Satanas, bakit ka nagkaganyan? Sino ang ituturo niya? Hmm. Ang daming nagkagulo sa ang daming chat ang daming wild guesses. Alam niyo mga kapatid, there is a higher story behind that. Paano naging masama si Satanas? Saan galing ang kanyang kasamaan? That is our enemy behind Satan. That will be our enemy behind Satan. Pagdating natin doon sa panahon, that will be revealed. Pagdating natin doon sa panahon na new heaven and new earth na, doon pa lang marireveal who was behind Satan. Bakit naging corrupt si Satan? There is somebody behind him, not revealed to us today, but will be revealed during the time. Marami pa ang hindi nasasagot dyan. Marami pa ang hindi revealed. If I may ask you again, saan galing ang tubig? At the start of Genesis. Kasi sabi, in the beginning, there was nothing. Wala. Except, yan, waters. Which is not literally itong water. It's a different substance. And the Spirit of Yahweh was hovering at the surface of the water in the darkness of the deep. O di ba? Ganun yun? May nagsagot na, quintessence daw. Pero doon lang sinimulan ang istorya. Kasi ang tanong ko, who created the quintessence? Who created the waters kung saan nag-hover ang Spirit of the Alahayam? Sino ang gumawa no? As you can see, hindi po nag-create ang Alahayam. Basahin niyo muna ang Genesis. Sinabi ba ng Alahayam na, let there be waters. And waters appeared. Wala Wala. Saan nagsimula ang Genesis? And he separated the waters from the waters. Diba? Hiniwalay lang And he separated the land from the water. Pero tingnan nyo, may sinabi ba dyan na, let there be land, magkaroon ng lupa? Kung titingnan nyo, before creation, this land and waters are already existing. Nag-exist na. Inayos lang. Kaya nga, gustong-gusto ko sana i-discuss noon, i-present yung from creation to eternity. Gusto kong i-describe ang eternity, kaya lang baka may tumakbo na ng nakahubad dahil hindi na kinaya. Baka may mag-claim na ng kung ano-ano. So sabi ko, wag na lang.
After all, what we only need to do is covenant. Kakayanin daw. Oh. Covenant, yun ang pinaka-importante. Huwag na po ninyong, baka mag-away-away na naman kayo eh. May magkura dahil nagdiskusyonan kung ano ang meron before the creation. Kakayanin daw, oh. Tumigil kayo. Huwag na po. Huwag na. So, ang punto ko lang, kaya sinasabi ko ito sa inyo. What has been revealed is only very small portion. Kaya nga, dinadala ko kayo doon sa time na new heaven and new earth na. Ang tanong ko, mayroon pa bang kautusan? Yes, there is. Maintain dyan because that is maintaining the order. Kaya nga napakalalim ng binitawang salita ng Misaya. Hanggat may langit at may lupa, may kautusan. Bakit? So that there will be order. Pag walang kautusan, nako, baka may magkura at the time. Alam mo, baka may sumunod na isa pang Satanas ulit. May sumulpot na siya naman ang bagong Lucifer. Why? Because the enemy exists. Kaya nga ang Jerusalem will be a walled city. May pader, paikot, napakataas, napakakapal. But what actually is being described is not only a wall. Useless ang wall, but rather a dome. Ang city is protected by a dome. Not the wall na pader na iniisip ninyo. Kasi may drone na nga ngayon eh. Lalo pa at the time. Di ba may drone ngayon? O anong magagawa ng wall? So it is an invisible protection for the city. That will be, that's how it will be. O, sa outskirts nun, bandang labas, ay doon yung mga pinili. So, imagine, sa bansa natin, inilagay ang New Jerusalem. Yung pang-eternity na talaga. Susukluban itong archipelago ng isang invisible dome to protect it. Eh, bombahin ang bombahin, wala mangyayari. Dadaplis lang, wala na. But my question is, saan galing ang kalaban at the time? Wala na si Satanas. Yung bulaang propeta, nasunog na. Ho! O, sino po yun? Ibibitin ko muna kayo dyan. Ang punto ko kasi dito, order, the law. Meron pa ring law at the time. Hanggat merong langit at lupa, may kautusan. Dahil pag wala, everything will be in chaos. As what happened right after creation, there was chaos. So, mga kapatid, ito ay wag ninyong pag-away-awayan ha. Baka mamaya may mabalitaan ako na nahati ang chapter kasi may nag-preach na ng ganito, may nag-preach na ng ganon. May nag-flat earth na.
Ang pinanghahawakan natin dito is covenant. Nobody holds the covenant, kundi yung kawan natin. Then while we are waiting for the grand event, be in harmony with each other. Maintain harmony. Maintain order. That will make you strong. Hindi yung bangayan dito, bangayan doon. Tapos yung iba naman, ikot dito, ikot doon. Naghahanap ng flesh.